the way BBM treated the OFWs, sobra niyang nonchalant. Ang tingin lang niya talaga sa mga OFW, gatasan, source ng remittance, ganyan. Actually, yung treatment ni BBM sa mga OFW is yung treatment ng mga kamag-anak ng mga OFW na ginagawa silang ATM. Kasi di ba yan ang hinagpis ng mga OFW? Yung ginagawa silang ATM, yung tangina maaalala lang sila pag hihingi ng pera. Ganon. Ganon yung treatment ni Bongbong Marcos sa mga OFW. Dumadami ulit ang mga pro Romualdez, pro Lenny, pro Lovely sa FB. At, pero kayo naaamoy, yung pro Martin, yung alagad ni Martin Romualdez na vlogger, na itago na lang natin na si Nico David, ang chokra niya ngayon ay si Edwin Hamora. Si Nico David, umamin na yan, boss niya si Martin. Di ba ngayon sila Kayo at sila Attorney Libayan, gigil na gigil dyan kay Nico David. Tapos nabisto nila na na binayaran sila ni Martin Romualdez. Nag-away sila ng mga vlogger, mga barakong vlogger ba? Ayun, nag-away-away sila. So, nagkaaminan na vlogger ni Martin tong si Nico David. Umamin si Nico David doon sa isang parang live stream or whatsoever, ganyan. So, yun yung nangyari. And umamin siya pagkatapos verify doon nung makagago ba yun? Ayun. Yung kasi problema, this is one thing that they cannot do. They cannot go toe-to-toe live. Nag-aamon ng debate si Inday Sara, ganyan-ganyan. Ba't si Inday Sara di marunong makapag-debate, ganyan-ganyan? Ay, magaling ka pala mag-debate, di tayo mag-debate. At ayaw nyo. Diba? According nga sa inyo, ako ay isang libaging bar flanker lang. Diba? Ba't kayo natatakot? Tapos siya lumaga ay mag-respond doon sa amon ko, uy, bakla! Pag-usapan natin confidential funds. Yung Gabe Pineda, yan mukhang tanga. Actually, yung Gabe Pineda pala na yan, meron palang grupo ng mga pink na ayaw kay Gabe Pineda. Actually, nag-exude naman talaga yung ugali ni Gabe Pineda sa social media. Yung, grabe yung bravado niya. Kasi annoying siya, super annoying. Tapos, bobo content talaga. Super bobo content talaga. As in, yung walang rason. Alam mo, yung parang, ito ba ang bobo naman ito? Ba't ganito to? Ganyan. Hindi siya bet dahil marami pala siyang mga, homophobic remarks in the past, ganyan-ganyan. Kasi pala ang tinatawag sa kanya, sinigang. Kasi daw, parang meron siyang video in the past, long time ago, hindi pa siya nagpo-political content. Meron daw siyang video na yung tintin daw niya, pag kinain daw yon ng kung sino man, masarap daw, lasang sinigang. That's why I really find siya Lumagno stupid. Kasi talaga, pinagtatanggol niya talaga si Lovely na meron naman siyang bagong post. Diyos ko Lord, tangina. Parang, talaga, yung parang, ang kapal na mukha nito ni Lovely Granade. Na pagkatanga-tanga talaga. Pinanindigan niya talaga kabobohan niya. Diyos ko, Lovely. Jensen part ng Region 11, Davao Region, then Southern Mindanao, before 2001. Prior 2001, ang Region 11 is called Southern Mindanao. Okay? Southern Mindanao is composed of Davao Region and parts of Southern Sorsogon. Ayan. Atado yan ng mga probinsya sa Mindanao. Okay? It does not equate to Davao Region. Before 2001, Region 11 is Southern Mindanao. Okay? And it is composed of many provinces which includes Davao Region. So pangalan lang yan, nomenclature lang yan, yung Region 11 noong before 2001. Okay? After 2001, nag-reorganize si GMA ng mga region sa buong Pilipinas at yung Region 11 ay ginawa na siyang, may nag-message sa akin, lumalabas, sorry. Ayan. Yung Region 11 ay ginawa ng Davao Region and Region 12 was made to be Southern Mindanao. Sorsogon. Okay? Region 12 was made to Sorsogon. Okay? Alam mo ba, Lovely, ibig sabihin ng nomenclature? Tawag lang.
Yung Region 11, before 2001, ang tawag sa kanya is Southern Mindanao. It does not pertain to Davao Region solely. Davao Region was a part of Region 11 before 2001. Oo, magtsikahan tayo ng bonggang-bongga. Kasi wala pa daw krisis. Wala pa daw, sabi ni ni Auntie Mo Claire, wala pa daw krisis kasi wala naman daw problema sa supply. Ang problema lang daw is magmamahal yung presyo ng langis, pero hindi naman daw problema yung supply. Assured daw tayo ng supply. Ganon. Kundi rin naman tangat kalahati talaga to si Claire Castro, no? Yung problema sa supply, okay? With how things are going on in the Middle East, sooner or later, there's going to be a supply problem. Okay, perhaps ngayon hindi niya pa problema yan. Sinabi kasi ni Claire Castro, meron pang mapagkukuhanan ng gas, meron pang na-commit na delivery, mga ganyan-ganyan. Ay, ito, Vicentia, Italy. Naku, ingat kay Miss Joey from Brothers Word, Richard Olarte, hindi man siya makauwi. Almeno yon signature na makakauwi at maging part ng signature drive. Ayan, oo, nagpirmahan na sila, mga magkakakilala ito sa Europe, ano, at nag-take na sila ng initiative to do the signature campaign. Maraming salamat po. Hi po, bakit gano'n ang algorithm? FB puro anti-Duterte pages, ano meron? Ano talaga, ang tawag dito, pinapatay talaga nila yung social media platform ko. Actually, may mali ako. Kasi nag-post ako sa FB kaninang umaga, binomba kasi ng Israeli military, as reported by Al Jazeera in English na channel, yung bridge sa may Lebanon. Pagkatapos, nag-announce yung Israeli military officer that they are going to protect, of course, the Israeli people. They are tasked to attack major infrastructure in Lebanon so that they can protect their people. Yun yung announcement ng Israel. It was broadcasted in Al Jazeera in English na news organization. And then anyway, so nag-post ako, sabi ko, kung sakaling maipit tayo sa gera, kung sakaling maipit tayo sa gera, at gusto nilang bombahin yung mga infra natin, we do not have so much infra, no? In fact, kulang nga tayo sa infra, di ba? Every president, they will raise that problem up, that we are actually behind, 20 years behind infrastructure projects. Ibig sabihin yung mga kailangan natin, mga infrastructure, hindi tayo nakaka-catch up. Roads that has to be fixed, new roads that needs to be built, repairs, maintenance of bridges, creation of new bridges, building new flood control projects, mga ganyan-ganyan. 20 years tayong behind dyan. So, talagang taon-taon laging problema yan ng mga president. If you're going to look back at all the, Philippine president, and I remember this very, very clearly, kasi, tawag dito, yan talaga ang tema eh. Yan talaga ang tema ng mga nagpe-presidente. Yan ang isa sa mga pinakaunang problemang nare-raise sa kanilang administrasyon. O sabi ko dito sa Pilipinas, wala naman kaming major infra kasi yung pampagawa ng infra nasa politiko. So sabi ko, sila na lang yung bombahin nyo ng diretsyo. 'Di ba? Kung bombahin niyo kami, sila yung bombahin nyo diretso. Of course, it doesn't really mean any harm. The virus is already happening in Middle East. At yung sinabi ko naman, kumbaga it's a political statement. But of course, si Facebook bilang maarte, it gives reason ba for
for the haters, yung mga galit sa akin, it gives them a reason para i-report yung account ko, yung major ko na page, yung main ko na page. It gives them a reason para i-report yung account ko. So, na-report nila sunod-sunod, ganyan, bigla ang dami ko talagang violation, no? Ganon. So, kaya dine-activate ko muna yung aking ano 'no, yung aking Joie de Vivre every other day. Ayan, dine-activate ko muna siya 24 hours to 2 days, something like that. Saka ako babalik doon. Also to ano 'no, to shake off ba the algorithm. Kasi talagang ano 'no, talagang obvious na obvious talaga si ano na, hindi talaga hindi kina-cut talaga nila yung reach ng aking page, ng ano 'no, ng bonggang-bongga in order not to reach more audience. That is why it is very, very important for those of you who watch my live and who listens to my ano, those of you who listen to my live and ano, I would really, really appreciate kapagka i-she-share ninyo yung ating live. If you encourage your friends, your families, and those with opposing view to join the discussion so that we would be able to talk about national issues more meaningfully. Ayan. Sabi ni Hi Gigi the Churnbuster, ito yung na-mention ko kanina, pag-usapan niyo please ang China spy ko no na nag-resurface bigla. Pakitanong sa mga cybersecurity expert dito, mga Telegram, may secured messaging app na di umano ay ginagamit nila. Tawang-tawa ako diyan, eh, as in tawang-tawa ako diyan. Pero sige nga, panoorin natin mamaya yan, Kimi, maraming salamat sa paunang super stickers. Thank you very much. Sa lahat po na nag-GCash at send ng tip sa GCash and PayPal and ng stickers dito sa YouTube. That really keeps me independent. Thank you very much. And makes me do, it keeps me running. It keeps me running. I am able to do what I am doing because of your support. Yes, ang ganda ng t-shirt ko, no? Ang simple lang pero rock. Ayan. Okay. Sabi ni Kat Fabregas, Ma'am Kat, saan po kayo? Taga saan po kayo, Ma'am Kat Fabregas? Ma'am Kat Fabregas, ano po, puwede po kayong mag-submit kung nandito po lang po kayo sa Metro Manila 'no, puwede niyo pong i-submit sa 27 or sa 28 sa 1011 Mabini Street. Ihatid niyo po dun personally, puwede po yun. Ayan, okey? Ayun, dine-activate ko lang yung aking Facebook. Hi Joey, na-timingan ng live mo. Be strong and courageous all the time. You are a hero and original in your endeavor. I am with you in prayers and in spirit. Sabi ni Tingkoy. Maraming salamat po. Alam niyo, babait. Na-meet ko yung mga followers ko. Yung mga na-meet ako mga followers ko nitong weekend. Mabait ang mga followers ko. Mga soft-spoken. Ang gagalang. Gano'n, nakakaaliw, nakakaaliw tapos ano, yung pinapanood nila ang dami-daming feelings, ayan. Aliw naman ako. Mabuhay ka Joey sa ginagawa mo. Maraming salamat po. Audi, hello, shout out sa'yo Audi. Magandang hapon sa lahat. Miss Joey, greetings from Antwerp, Belgium. Ayan. Ang bilis kong umalis sa ermita kahapon, introvert much. Sabi, "Di ka nagpakilala?" Meron din isa pa, eh, si Juri Manawa, Juri? Si Juri? Sabi niya, "Alam kasi Miss Joey kakausapin sana kita kaso ang dami mong, kinukuda dun sa yung ibang taong tsumichika." Ayan, dapat chumika kayo. Ayan, Tika Dalarama, hello. Hay naku, hanggang ngayon hindi pa din tapos ang diskusyon namin ng mga supporter ni Shelo Magno regarding statement ni Inday on how to reduce energy use. Sa totoo lang dali na maintindihin nun, eh. Yung ginagawa lang nila na ginagawa lang nilang complicated, but it's not supposed to be complicated. Pero pupunta tayo diyan dahil gumawa ng video si Shelo Magno, ay ayan, sasagutin natin si
Tita Mochelo, ayan. And iisa-isahin natin ang katangahan niya. Ayan, okay. So yung mga nagsasabi kasi diyan ng mga ano no, ng mga anti-Duterte na, tanga naman sinasabi nito. Sorry po no, pag kami po dito, pag nagsabi kami ng tanga, napakinggan na namin yung sinasabi ninyo. Napakinggan na namin, naanalisa na namin, yung tanga na sinasabi namin sa inyo is already a conclusion. Meron kaming thought process dyan. Unlike all of you. Pagsasabihan niya kami, DDS bobo, DD shit, ganyan-ganyan, whatsoever, kinemerot, ganyan-ganyan. You do not even know what we are fighting for. You do not even know our political position. Hindi nyo alam kung ano yung sinasabi namin. Basta galit lang kayo. Yan yung difference natin eh. Yan yung malaking difference natin. Ayan. More of that in a while. Pero bobonggahan natin ang diskusyon dyan. Hello, beautiful astig Ma'am Joey. Salamat sa paglaban sa Inang Bayan. Shout out from Macau. Hello, Ma'am Suzette. Good evening. Mag-team replay or habol later pagkatapos ng meeting, sabi ni Lian C. Meeting ka muna. Okay? Meeting is life. Ayan. Hello, Harfax. Salamat sa sakripisyo mo para sa pambansang tatay natin. Beatrice Podete, hindi ka pa late, madam. Hello, Matinik Idol. Thank you very much sa pagtambay kanina, sa pagsama kay Ma'am MJ sa, sa Makati, Bangkal, Makati. Ayan. Okay. Bakit walang pumansin kay The Juniors na dumating na sa airport? Actually, nakakahiya sobrang nakakahiya yung ano niya. Nakakahiya yung nangyari kay BBM, no? Doon. Tingnan lang natin na very, very quick. Shinare yun ni Doc Lorraine eh. Okay. Wait, dito tayo. Eto. Sorry, babe. Eto. Dead may mga OFW, no? Wala silang pake, no? Wala silang pake. I mean, well, it's really understandable. Kasi, Diyos ko po naman. He could have at least maintained yung amor ng mga OFW had he kept Sir Arnel Ignacio. Kasi talaga grabe hard worker talaga si Arnel Ignacio bilang OWA OWA administrator. Anyway, I think he was supposed to be in DMW kasi naabutan na siya ng bagong office 'di ba? I do not understand. I do not remember exactly, but siya talaga yung takbuhan ng mga OFW. Siguro magkakaroon pa ng amor sa kanya ng onti kung si Sir Arnel dahil mag-extend ng help sa mga OFW talaga. The way BBM treated the OFWs, sobra niyang nonchalant.
Ang tingin lang niya talaga sa mga OFW, gatasan, source ng remittance, ganyan. Actually, yung treatment ni BBM sa mga OFW is yung treatment ng mga kamag-anak ng mga OFW na ginagawa silang ATM. Kasi di ba yan ang hinagpis ng mga OFW? Yung ginagawa silang ATM, yung tangina maaalala lang sila pagka hihingi ng pera. Ganon. Ganon na ganon yung treatment ni Bongbong Marcos sa mga OFW. Remember, noong pumutok ang giyera sa Middle East, wala siyang repatriation plan. Sabi niya, hindi pa kasi pwede, ganyan-ganyan, kasi sarado pa ang airspace, kinemerot. When in fact, there are already flights available. And even if there is no flight available sa, even if there is no flight available doon sa, uh, sa Middle East, yung involve yung gera, pwede ka namang pumunta sa kalapit na country na wala masyadong putukan. Dalhin mo yung mga OFW doon, tapos doon mo sila i-repatriate. Doon mo sila pauwiin. I mean, 'di ba? Umalis kayo doon para bukas yung airspace. Pwede namang ganoon. Pwede namang ganoon. But hindi inintindi ni Bongbong. Ang sinabi lang ni Bongbong is, ay hindi kasi sarado yung airspace at wala na siyang ginawang effort. So sobrang talaga, sobrang mean. And there are already Filipinos na nawalan ng trabaho because of the gera, kasi mga nagsarado na yung mga hotel, nagsarado na yung mga tindahan, yung mga ibang lugar, yung mga Pilipino na na-damage yung property ng kanilang mga pinagtatrabahuhan, ganyan. And many of them were laid off. Ang unang inisip ni Bongbong Marcos is hindi, yung remittance okay pa naman. Gano'n yung sabi niya. Gano'n niya agad yung, Diyos ko. So anyway, feeling ko kung gusto kang duraan ng mga OFW, I'm sure duduraan ka niyan sa mukha. Ayan. It was nice to have met you last Saturday. Yes, Miss Joey, kahapon po yun dito sa Lebanon. Yes, I read it. They consider to target infrastructure ng mga countries na ally ng USA. Si Iran, tatargetin niya yung mga infra ng mga countries na ally ng USA. Pagkatapos, si Israel, ganun din. Tatargetin din niya yung mga infra ng mga countries na ally ng Iran. Ganon. Buti naman, Joey, wala ka na sa basement. O, nakaangat-angat na tayo sa buhay. Nakaalis na po tayo sa basement. Ayan. Dito po ako sa Lebanon, Miss Joey. Ngayon meron naman po. Ayan. Paano na sisiraan mo? Tagal na sira pa tapos at ghost project. Yan nga eh, di ba sabi ko? Sabi ko nga, wala na, hindi nyo na maano yan. Dumadami ulit ang mga pro Romualdez, pro Lenny, pro Lovely sa FB. At, pero pa kayo naaamoy. Yung pro Martin, yung alagad ni Martin Romualdez na vlogger, na itago na lang natin na si Nico David. Ang chokran niya ngayon ay si Edwin Hamora. Si Nico David, umamin na yan, boss niya si Martin. Di ba ngayon sila Kayo at saka sila Attorney Libayan, gigil na gigil dyan kay Nico David. Tapos nabisto nila na na binayaran sila ni Martin Romualdez. Nagkaaway sila ng mga vlogger, yung mga barakong vlogger ba. Ayun, nag-away-away sila. So, nagkaaminan na vlogger ni Martin tong si Nico David. Umamin si Nico David doon sa isang parang live stream or whatsoever, ganyan. So, yun yung nangyari. And umamin siya pagkatapos verify doon nung makagago ba yun? Ayun. Si Nico David, laging binabanatan si CJ Hero. Okay? Lagi niyang binabanatan si CJ Hero. As in talagang talagang binabwisit niya talaga si CJ Hero. Si Nico David, inaano rin ako niyan before eh. Yung parang lagi akong tinatry i-engage. Kaya puta ka naman ako makikipag sa live. Ganyan harapan. Tangina. Diba? Talakan tayo dito.
Talakan tayo dito. Parang kwentas klaras. Para maintindihan ko yung sinasabi mo. Excuse me, sorry. Hello, Ma'am Janet Bacason. Hinahabol pa ako nung alikabok ng Mabini Building. Ayan. Wala nga tayong databases to store our own data sa mga government agencies. So, ano na sila, magkabati na sila ngayon, magkabati na sila. Tapos, ang gusto nilang tirahin ngayon, si CJ Hero. Ganon. Kasi I think they felt that they are done with me eh. I think they felt that they are done with me. Kasi nga, ang tawag ito, lagi nga akong nati-take down, lagi akong ano, ganyan. So, kumbaga, napababa na kasi nila yung engagement ko eh, 'di ba? Napagbaba nila yung engagement ko and they felt na, hindi, okay na yan si Joey, done na yan, ganyan. Eh, kaso, ang di nila, ang di nila gets, wala akong pakialam dun. Wala akong pakialam sa engagement, wala naman akong pakialam sa ano, wala naman akong pakialam sa followers or whatsoever, ganyan. Because I'm very, very sure that whoever watches me, I convert them. So, wala akong pakialam dyan, ganyan. Kung kunwari, ayan, 826 ang nanonood sa akin ngayon, yung 826 na yan, I'm very sure. Lahat ng mga bagay na pinag-uusapan namin dito, they're going to talk about it with their friends and relatives and their neighbors, co-workers, whatnot, ganyan. And they would do it fiercely. They would do it intently. Diba? Hindi mo naman maano yan, hindi mo masusukat yan sa engagement, ganyan. Wala akong pakialam sa engagement as long as the engagement is meaningful. 'Di ba? Eh, kahit ba 20 lang kami, ganyan. So anyway, so parang feeling ko yan yung ano nila. So ngayon, ang tina-target nila si CJ Hero. Kasi, tinatry na ako i-engage niyan dati ni Nico David eh. Hindi ko lang pinapansin. Nagsawa siya. Hinamon ko ng debate dito. Nanood siya ng live ko. Hinamon ko ng debate. Sabi, oo. Sabi niya, oo. Kasi hindi naman umakyat, ganon. Yung kasi problema, this is one thing that they cannot do. They cannot go toe-to-toe live. Mag-ahamon ng debate si Inday Sara, ganyan. Ba't si Inday Sara di marunong makapag-debate, ganyan. Ay, magaling ka pala mag-debate, di tayo mag-debate. At ayaw nyo. 'Di ba? Eh, according nga sa inyo, ako ay isang libaging bar flanker lang. 'Di ba? Ba't kayo natatakot? Tapos si Shelo Magno ay mag-respond doon sa hamon ko, "Uy, bakla!" Pag-usapan natin confidential funds. 'Di ba? Pag-usapan natin yung confidential funds. Dapat nga yan ngayon nga yung good time para pag-usapan yung confidential funds. Kasi ayaw nyo namang mag-alala sa Middle East situation. 'Di ba? Ayaw nyo namang mukhang mas gusto niyo pang mag-escalate. Gusto niyo pang parang mas gusto niyo pang madamay tayo. Ganyan. 'Di ba? O sige, pag-usapan natin yung mga impeachment ground na binabato nyo kay Inday Sara. Bakit hindi? 'Di ba, pag-usapan natin ng mabuti. Ang problema kasi nitong mga 'to na ikaw, Shelo, nabasa ko yung mga positions mo. Kasi ako, unlike you, I listen to the opposite side. I listen to the opposing views. So, alam ko yung mga argumento ninyo. Alam ko yung mga sinabi ninyo, alam ko yung mga butas ng mga argumento ninyo. Kaya when I call you tanga, I have the entire array of proof why you are tanga. I'm sure hindi ka naman talaga tanga. Pinipili mo lang na mag-argue that way. And that really puzzles me, no? Na parang, talaga ba? PhD pa to pagkatapos mga hirit mo ang bobobo. And in fact, you are actually evading my my points, no? Kasi hindi naman niya, nung yung video mamaya, malalaman ninyo, hindi niya sinagot yung mga puntos ko. Hindi niya sinagot yung mga tinatanong ko sa kanya. Ayan.
Nagkakalaman na daw si tatay, same na daw sa standing niya sa The Hague, sabi ni Kong Pulong. Ay wow, nakaka-adjust na siya 'no. Miss Joey, puwede mag-volunteer sa March 28 sa Ermita? Yes po. Yung mga volunteer po, I would really appreciate if you can, para ano 'no, mas magaan ang buhay. Ayun, thank you very much dun sa lahat na nag-volunteer nung 27 at saka nung 21 and 22. Ang laking bagay. Ayan, shout out kay Ma'am Sally na nag-volunteer, kay, ano dito, kay Ate Jen, kay Matinig Idol, of course lagi namang nandiyan yan, si Engberto, si sino pa ba, si Chris nandiyan din, si Eileen nag-volunteer din. Ayan. Ate Joey, same sa akin. FB ko kagabi suspended with finality, hindi na ma-restore. Ang alam ko violations ko lang nagsa-share ako ng Dutertista post. Tangina mga pinklawan na admin ng Facebook. Ayan. Ano talaga, they are really going to ano no, they are really going to throttle yung algorithm ng ano, ng mga Duterte content creator. Ayan. Miss Joey, nice to see you live again. Ma'am Joey, after ng birthday ni PRRD, may signature campaign pa rin ba? Well, sa totoo lang, iniisip namin sana wala na. Sana magdesisyon na yung Supreme Court. 'Di ba? Pero ituloy nyo lang kasi hangga't walang ano, hangga't walang desisyon, tuloy tayong magbagsak ng mga signatures diyan. Pero pag-isipan natin 'no, kasi siyempre biruin niyo nakakatatlong submission na tayo sa Supreme Court kung hindi naman kikilos ang Supreme Court at mag-decide. We have to think of other way, 'di ba? D the Cat, Ma'am Joey, after ba ng birthday ni PRRD, may signature pa rin ba? Magandang hapon po from Lithuania. Nakaabot ng live. Ayan. Ma'am Joey, finally nakapag-picture ako sa iyo at nakapag-participate sa signature campaign. Salamat ang marami. Ikaw ang boses naming mga introvert ni Rex Ecoy. Ayan. Hello, MM. Ayan. Okay. Ma'am Joey, question lang. Sino yung Gigi Double Spy? Sino Gigi Double Spy? Sino may sabi? Sino yan? Walang kamura-mura mga tao sa kanya deserve. Totoo. Galit na galit sila, gustong manakit sa DDS, di nila magawa, takot lang nila sa atin, Ma'am Joey. Totoo. Sabi ni Dida Cat, thanks for educating us, Miss Joey. Before I was really skeptical of Inday years ago, but now I understand where she's coming from. I also feel for her struggles and her strength. Ayan, okay. Well, anyway, bago tayo pumunta dyan kay ano, no, kasi gusto kong gawing main event yan si Shelo Magno. Hi, Kagawa Jerwin! Hello, hello! At ang counter ng US, Israel ay false flag ops, inatake nila allied nila at pagmumukaing Iran ang tumitira. Hmm. Yung Gabe Pineda din mukhang tanga. Actually, yung Gabe Pineda pala na yan, ayaw pala, meron palang grupo ng mga pink na ayaw kay Gabe Pineda. Kasi actually, nag-e-exude naman talaga yung ano, yung ugali ni Gabe Pineda sa social media. Yung, grabe yung bravado niya. Kasi annoying siya, super annoying. Tapos, bobo content talaga. Super bobo content talaga. As in, ano, no, yung walang rason. Alam mo, yung parang, takinan, ito, ang bobo naman ito. Ba't ganito to? Ganyan. Tapos yung marami siyang mga comment na politically incorrect. Eh yung mga ano, yung mga pink na nag-iisip, yung mga reasonable pinks, very ano yan eh, very particular yan sa ano, yung pagiging politically correct. So you cannot just say things out of whim. Kasi they would really call you out kapag ka, kunwari, sexist yung language mo, ganyan. Or your language is not mindful, in many instances, I would agree do sa mga ganung bagay, ano, na there are things that we should, not put in our consciousness.
Kasi kapagka kunwari super sexist ng language, nata-translate kasi yan dun sa everyday life. So kumbaga parang part ng pagbago ng mindset is yung to use better language, gano'n. But that's just one way of being a better person. Of course, siyempre kapagka kunwari maganda yung result at yung sa totoong buhay, ang buhay na kanya namang isinasabuhay ay patas, makatao, yun dapat yung mauuna. Pero yung mga politically correct kasi parang very, very ano sila, yung mga gusto laging politically correct, very, very technical sila. Na parang, dapat ganito, dapat hindi ka mapangmataas sa mga PWD, hindi ka sexist, hindi ka, yung mga ganyan. Yung parang lagi silang offended, lagi silang hurt. And that is the problem kasi they focus more on the form rather than the substance. And rather than the reality. Like for example, si PRRD, oo, si PRRD, may pagka-misogynist yung mga remarks, yung language niya, ganyan kaya. Kasi boomer naman to si PRRD eh, di ba? So talagang boomer na probinsyano. So talagang ganun talaga yung language niya. Bisaya pa, di ba? Eh, mga Bisaya, napakalakas mga asar, di ba? Mga Bisaya, mga walang ano eh, walang preno eh, di ba? Pag tumaratita talaga yung mga Bisaya, talagang sunog talaga. Sunog talaga ang bahay, gano'n. So, they try to be politically correct about it na, "Oh, nagmumura, hindi yan bagay maging presidente." And they make it as a basis of their entire judgment doon sa leadership na gusto nila para sa isang, public official, which is wrong. Which is wrong. Kasi for example, si PRRD, sinasabi nila, misogynist si PRRD pagkatapos parang babaero, ganyan-ganyan, walang ganyan. But PRRD being a mayor in Davao City is one of the first who chartered Magna Carta for LGBTQ in the entire Philippines. Diba? He actually made Davao very, very safe for women and children. So, 'di ba yung language, palamura, paano, ganyan-ganyan, daming girlfriend, daming ano, ganyan-ganyan. That's beside the point eh. O sige, ayaw mo na maging ganon. Fine, okay lang yon, okay? But if you're going to decide based on that very, very mundane, very peripheral issue lang yan eh. Kasi at the end of the day, what were the policies people felt? Ano yung substance ng kanyang leadership? That is what's going to matter, ano? Ayan. So, bakit ko nga ba inentrada yung issue na yon? But, let us be very, okay. I brought that up because of Gabe Pineda. So ngayon, ito si Gabe Pineda, marami siyang mga politically incorrect na remarks, which is true. Kaya sobrang stupid ni Gabe Pineda actually, sa totoo lang. Parang, siguro kasi well-connected lang 'to si Gabe Pineda among the pink crowd. So that's why he gets to have a show with Shelo Magno, tapos yung mga parang may mga guestings siya, ganyan-ganyan. Tapos yung parang, hindi naman sound yung political opinion nito, 'di ba? Parang pagkata tapos yung parang feeling ano siya, feeling thought leader ng mga pink, ganyan. Hindi siya bet dahil marami pala siyang mga ano 'no, mga homophobic remarks in the past, ganyan-ganyan. Kasi pala ang tinatawag sa kanya sinigang, kasi daw parang meron siyang video in the past, long time ago, hindi pa siya nagpo-political content. Meron raw siyang video na yung tintin daw niya, 'pag kinain daw yon ng kung sino man, masarap daw, lasang sinigang. Lasang sinigang daw yung kanya. So kaya pala tawag sa kanya sinigang. But that did not come from DDS. Yung ganong pang-aasar kay Gabe, it did not come from DDS. It came from his fellow pinks. Kasi may mga grupo ng pinks na talagang bad trip sa kanya. Galit sa kanya yung mga pinks. Ganon. So, in as much as sa Duterte side, merong mga nagbabangasan ng mga vloggers dyan, hindi gusto ang isa't isa. Actually, mas malala sa pink side. Mas malala sa pink side. Marami rin silang ganyan. Kasi parang kayo super onti nyo na nga lang eh. 'Di ba?
Yes, Miss Joey, this is organic engagement na hindi kaya ma-replicate o ma-manufacture ng kahit sino basta-basta. Ikaw lang ang naka-followan ko na kahit isa walang visible na post mo sa wall ko. I need to search you if you have new post. Buti si Sas palaging dumadaan at mga iba pa. Oh, hindi talaga. Tapos ano, ang tawag dito, napansin ko, madaming nagme-message sa akin eh. Pagka kunwari, di ba yung sa Facebook, kasi syempre hindi naman lahat talaga merong appetite for politics every day eh. 'Di ba? Maghanap ka ng ibang mga entertainment, maghahanap ka ng ibang social media content, ganyan-ganyan. So for example, mga 1 month, 2 months na hindi mo dinadalaw yung FB page ko, maano ka na, yung maa-unfollow ka na. So pagbalik mo sa FB page ko, 'pag nakita mo siya ulit, hindi ka na naka-follow. Ganun. Lagi yan merong ganong ano. Laging may mga nagme-message sa'kin na, "Miss Joey, bigla na lang ako naka-unfollow sa'yo," ganyan-ganyan. Hindi kita makita or ayun nga, minsan dahil nga nakatago ako, hindi niyo ako nakikita ng matagal, so pagbalik ninyo naka-unfollow na kayo, gano'n. So kaya pala hindi niyo ako nakikita kasi naka-unfollow pala kayo sa'kin, gano'n. Miss Joey, can you please make a video of all the actual achievement ni VP Sara para may panlaban ako sa mga DDH this coming election? Please po. Sige, sige. I'll try to ano, marami pa naman tayong time diyan, 'wag kang mag-alala. Ah, Miss Joey, crude oil experienced significant volatility, dropping to around 89 to 91 US after sharp rise following reports of the escalation in Middle East tension and a delay in planned US strikes on Iranian infrastructure. Brent's crude futures had fallen around $17 at 15% to a session low of 96 a barrel, while US West Texas Intermediate had fallen $13 or about 13% to a session low of 85.28. Ayun. Pero mataas pa rin 'to, 'di ba? Yellow Magnum. Etong price na ba 'to, ano ba 'to? Ah, is this above normal or below normal? Yung 89 to 91 na ano, presyo. I think yung mga noise, Joey, mga debate at impeachment, I think yan ang pinatatakip sa mga totoong problema ng bansa. Yung korupsyon at krisis dulot ng giyera, wala naman nagpapaliwanag sa kanila ng matino. Sabi ni Jomelski Mendez, official. That is true. That's why I really find I really find Shelo Magno stupid. Kasi talaga, pinagtatanggol niyo talaga si Lovely na meron na naman siyang bagong post. Diyos ko Lord, tangina. Parang, ano talaga, ano yung parang, ang kapal na ng mukha nito ni Lovely Granade. Eto, meron naman siyang post today. Si Lovely Granade. Tangina, pagkatanga-tanga talaga. Pinaninindigan niya talaga kabobohan niya. Diyos ko, Lovely. Jensen part ng Region 11, Davao Region, then Southern Mindanao, before 2001. Ayaw. Pilipinas gawing province ng China, gusto. Tatak Duterte, tatak traidor, mga oplok. Lovely Granada. Ayan, yung mga ganito, no? I-emphasize lang natin yung mga kabobohan nila, no? And those kids who are listening and reading pages like Lovely Granada, mag-ingat kayong mabuti. Okay? Prior 2001, ang Region 11 is called Southern Mindanao. Okay? Southern Mindanao is composed of Davao Region and parts of Southern Sorsogon. Ayan. Atado yan ng mga probinsya sa Mindanao. Okay?
It does not equate to Davao Region. Before 2001, Region 11 is Southern Mindanao. Okay? And it is composed of many provinces which includes Davao Region. So pangalan lang yan, nomenclature lang yan, yung Region 11 noong before 2001. Okay? After 2001, nag-reorganize si GMA ng mga regions sa buong Pilipinas at yung Region 11 ay ginawa na siyang, ay may nag-message sa akin, lumalabas, sorry. Ayan. Yung Region 11 ay ginawa ng Davao Region and Region 12 was made to be Southern Mindanao. Sorry, Soc-Sargen. Okay? Region 12 was made to Soc-Sargen. Okay? Alam mo ba, Lovely, ibig sabihin ng nomenclature? Tawag lang, tawag. Tawag lang. Yung Region 11, before 2001, ang tawag sa kanya is Southern Mindanao. It does not pertain to Davao Region solely. Davao Region was a part of Region 11 before 2001. And you cannot call it Davao Region because hindi lang naman Davao Region yung nandun sa Region 11 pre-2001. But after 2001, there were decisions to, there were efforts to make the regions all over the Philippines to be more cohesive, culturally, economically, and other factors that would foster unity. Kasi syempre pag may common ground ka doon sa mga probinsya, mas madali mong pagsamasamahin yung mga yan eh. Mas madali mong pagkaisahin yung mga yan. Ganon. Okay? So sana naiintindihan mong tanga-tanga mo. Pilit ka pa talaga ng pilit, okay? Pilit pa talaga ng pilit, okay? And then ngayon, yung second part na sinabi ni Lovely Granada na, yung sinasabi niya na, Pilipinas gawing province ng China, gusto, tatak Duterte, tatak traidor mga oplok, okay? Hindi mo alam ibig sabihin ng rhetoric, yan yung araw-araw mong ginagawa. Hindi kasi alam ni Lovely Granada that we are not really part of Belt and Road Initiative ng China. Hindi tayo part nun. So what does that mean? Ibig sabihin, yung mga malakihang project ng China, there's really no intention for us to benefit from it. Yung mga papautangan nila, gagawa nila ng proyekto, yung pag-iisahin nila yung gagawin nila mas accessible yung mga regions sa Southeast Asia at sa ibang mga bansa, yung mga ganon. Hindi niya kasi alam yun eh. However, be that as it may, China poured a lot of investment to the Philippines. Okay? Kaya sinasabi lang ni PRRD doon, grateful kami na nagbabagsak kayo ng maraming project dito sa Pilipinas. Niregaluhan pa nga ng China si PRRD ng tulay. Diba? Ngayon, was there any formal talks about Philippines gagawing probinsya ng China? Meron bang formal act? Did it ever translate to depriving our sovereignty or giving up our sovereignty after that rhetoric remark? Tatak Duterte, tatak traidor. Paano na traidor? Nasaktan lang yung damdamin mo, traidor na? Diba? Yun yung problem sa inyo, no, Lovely Granada. Kaya kayo talaga natatawag kayong mga tanga eh. Hindi mo alam na paghiwalayin yung rhetoric. Ikaw nga, hilig mo sa mga rhetorical sa mga rhetorical content na parang may masabi lang, nakala mo may point pero wala naman, ganyan. Yung mga ganon. Ang hilig mo sa mga ganon eh. Pagkatapos, pag si PRRD yung rhetorical,
Wala kang pake. Hindi, paniwalang-paniwala ka, 'di ba? Yung parang kala ko ba magje-jet ski, yung mga ganyan. Paniwalang-paniwala kayo. Kami nga bumoto, hindi kami naniwala na magje-jet ski si PRRD papuntang Spratly Island, eh. Tas kayo galit na hindi niya tinotoo yun. Eh, kami binoto namin siya, hindi niya ginawa, 'di naman kami galit, 'di ba? Para kayong mga tanga kasi hindi kami naniniwala dun na gagawin niya yung gano'n. Ayun, si Castro nakaka-high blood talaga paghahamon kay VP, ang kapal ng mukha. Same lang yung argument nila, different wordings lang. Exactly, kaya nga sa totoo lang yung mga debate na yan, putang ina, sige game. Magdebate tayo dito harapan. Anong gusto ninyo? Magdebate tayo dito, yung masustansya, yung sober, yung toe-to-toe argument. Let's talk about it. Let's talk about the Madriaga affidavit. Let's talk about your issue on confidential funds. Let's talk about PRRD's openness to China. Sige, pag-usapan natin. Eh, ang problema, hindi naman kayo, galit kayo sa amin. Pero pag galit kayo sa amin, hindi nyo kami pinapakinggan. Hindi nyo sinasaalang-alang yung mga reasons na fino-forward namin, yung mga arguments na sinasabi namin. Basta kayo, lump sum, hindi, mga Duterte supporter, tanga, bobo, ganyan-ganyan, DD shit, ganyan-ganyan. Tatay nila, karton, ganyan-ganyan. Okay lang yun eh, okay lang tayong mag-asaran, sa totoo lang. Walang problema yan. Minsan nga, pampasaya pa ng buhay yan eh. Parang, lumaki ko sa household na maraming kapatid. So, sanay ako sa asaran. Ganyan. So parang minsan okay rin yan, parang masaya lang ganyan, 'di ba? It keeps you alive. Yung mababad trip ka, mapipikon ka, ganyan-ganyan, yung mga gano'n. Okay lang yung asaran, wala yung problema. But at the same time, kung meron kang binibigay na energy sa asaran, magbigay ka rin ng energy doon sa totoong argumento. Para meron tayong natututunan dito pare-parehas. 'Di ba? Hindi mga gano'ng kabobohan na, Duterte, probinsya ng China. Girl, wala ka na explain diyan. Ang problema kasi sa inyo, gusto niya lang boljakin ng boljakin si PRRD, pero hindi niya naiintindihan yung mga policies niya. Hindi niya naiintindihan yung epekto ng mga desisyon niya sa mga tao. Hindi niya naiintindihan kung paano tayo nag-benefit doon as a nation. 'Di ba? So, ganun-ganun lang kayo. Ako nga kakabard ako sa MSM, naging auto-follow ako sa mga content creators na iba't ibang lahi. Sana pag si VP Inday na presidente, maimbestigahan at makasuhan 'tong mga MSM at SOCMED na ginagawa nila ngayon.